ko, ang sabihin nyo, peke ang panggagamot nyo. Kasi kung talagang manggagamot kayo, kahit anong araw pa yan. Nagpapalusot lang kayo kasi ayaw nyo mabisto. Siguro nagpapanggap lang kayo manggagamot para meron kayong pagkakitaan. Ha, kung sa bagay, kailangan nga namang masunod ang luho ng apo nyo, kaya yan, pati pagpapanggap na manggagamot ay ginagawa nyo na. Malamang sa malamang, kaya kayo lumipat dito kasi nabisto na kayo dun sa dati nyong tinitirhan, at ngayon dito naman kayo mambibiktima. Sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan, aking Panginoon, parusahan niyo ang taong may gawa nito sa aking apo. Pagpipiestahan ng mga uod ang kanyang mga nabubulok na ngipin. Walang humpay na pananakit. Magkaroon nawa ng sandamakmak na singaw ang kanyang dila at bumaho ang kanyang bunganga, kagaya ng mga mabahong salita na lumalabas sa kanyang bibig. Unti-unting lalabo ang kanyang paningin para hindi na siya makakita ng mga bagay na pwede niyang gawing panira sa ibang tao. Pagtibayin mo ang sumpang ito, katumbas ng galit na nararamdaman ko. Kulang pa yan, Aida. Kulang pa yan sa paninira mo sa buhay namin ng apo ko. Ngayon makikita mo kung sino ang taong kinalaban mo. Matitikman mo ang balik ng mga kawalang hiyaan at paninira mo. Taon 2001. Masbate. Palubog na ang araw, kaya naman abala na sa pagluluto ng hapunan si Aida. Dahil kakauwi lang nito galing sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Madalas itong pumunta doon tuwing hapon at kadalasan palaging ginagabi na ng uwi. Habang nagpiprito ng isda ang babae, bigla na lang nitong binitawan ang sandok at agad na lumabas ng kusina nang makarinig ng malakas na sigaw ng isang babae. Pasilip-silip si Aida mula sa kanilang bakod at tumitingkayad pa yun upang makita at makiusyoso sa nangyayari sa kanilang kapitbahay. Bigla namang napabalikwas ang asawa niyang si Ray mula sa pagkakaupo habang nagbabasa ng dyaryo nang makaamoy ito ng nasusunog mula sa kanilang kusina. Nagmamadali niyang tinungo yun at nadatnan ang natupok at umuusok na piniritong isda ng kanyang asawa. Aida, yung niluluto mo, nasusunog na! Ano na naman ba kasi ang ginagawa mo dyan? Ay, Aida, pwede ba tigil-tigilan mo na yung pagiging tsismosa mo? Hindi ka ata titigil hanggat hindi nasusunog ang bahay natin dahil sa inuuna mo yang... Ay... Samantala, muling sumigaw si Mira nang dumampi sa kanyang muka ang mabigat na kamay ni Sunny. Halos tumabingi ang muka nito sa lakas ng sampal na yon. Walang hiya kang babae ka. Kaya pala madalas kang gabihin dahil may kalaguyo ka. Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan. Aray, tama na, Sunny. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong lalaki. Sinungaling. Huwag ka na magsinungaling pa dahil may nakakita sa inyo na magkasama kayo ng lalaki mo. Huwag mo na akong gawing tanga, Mira. Kailan pa, ha? Kailan mo pa ako ginagago? Sunny, hindi ko magagawa yan. Sino nagsabi sa'yo niyan, ha? Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na pagtaksilan ka. Kung sino man ang hayop na nagkakalat ng chismis na yan, iharap mo siya sa akin. Hindi na mahalaga kung saan ko nalaman. Ang importante, nalaman ko ang totoo. Akalain mo yon, iniiputan na pala ako sa ulo. Akala mo siguro hindi ko malalaman yung tinatago mong kalandian, no? Ano pa bang kulang, ha? Anong kulang sa akin para magawa mo pa maghanap ng iba, ha? Paano mo nagawang paniwalaan ng iba kaysa sa akin na sarili mong asawa? Sige, kung sa tingin mo magagawa ko yan sa'yo. Sige, pero kahit mapatay mo pa ako, alam ng Diyos na hindi ako gumagawa ng kalukuhan.
Hindi na pinakinggan ni Sunny ang pagpapaliwanag ng kanyang asawa. Sa sobrang galit ng lalaki, umalis na lamang yon sa bahay para magpalamig, habang si Mira naman naiwan na humahagulhol, pinagmamasdan sa salamin ang kanyang mga pasa sa muka. Walang ibang mapanira at mahilig gumawa ng kwento dito kundi si Aida. Napakasama talaga ng ugali niya. Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa lahat ng to, patawarin ako ng Diyos pero hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Samantala, hanggang sa hapunan ay patuloy pa rin sa pag-usisa at bukang bibig ni Aida ang tungkol sa mag-asawang sina Mira at Sunny. Bakit kaya nag-away ang mag-asawa, no? Palagay ko sinaktan ni Sunny si Mira. Kawawang babae. May napapansin ka ba kay Mira? Hindi kaya nabuking na ng asawa na may ibang lalaki? Malandi rin talaga yung si Mira, no? May asawa ng tao kung kani-kanino pa sumasama. Ay, puro na lang chismis ang inaatupag mo, kaya yan, ang pinapakain mo sa akin, sunog na tilapia. Wala na ba mas mapait pa rito? Ay, alam mo, kaysa nakikialam ka sa buhay ng mga kapitbahay natin, at tupagin mo na lamang ang obligasyon mo dito sa bahay. Wala ka naman mapapala dyan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi na nakaimik pa si Aida at nagbukas na lamang ng sardinas. Yun na lamang ang inulam nila dahil hindi na halos mapakinabangan ang pritong tilapia na sunog na sunog. Umiiling-iling sabay na pabuntong hininga na lamang si Ray habang tinitingnan ng masama ang kanyang asawa. Ay, kung alam ko lang talaga na ganyan palang ugali ng babaeng ito, hindi ko na sana pinakasalan. Pati ako nadadamay sa kahiyan. Magbabago pa kaya to? Habang tumatagal ay lalo lamang lumalala ang pagiging tsismosa ng puta. Kinaumagahan, habang papasok na sa trabaho si Sunny, nakaabang na sa may kalsada si Aida at ang kumare nitong si Lorena habang sila ay nag-uusap. Interesadong-interesado si Lorena sa bagong chismis ni Aida. Nakapamewang at umaaksyon pa yun habang nagkukwento sa kanyang kaibigan. Nang makita ang papalapit ni Sunny ay nilapitan at kinausap yon ni Aida na animoy nagmamalasakit para sa lalaki. Sunny, pasensya ka na, ha? Hindi ko naman intensyon na mag-away kayo ng asawa mo. Sinasabi ko lang naman kung ano nakita ko. Kaya pala napapansin ko palaging nakapustura kapag lumalabas ng bahay ang si Mira. Yun naman pala may pinagpapagandahan. At ito pa ha, nung araw na nakita ko sila na magkasama ng lalaki niya, kinabukasan nakita ko naman sila na magkasama na kumain dun sa may kainan malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Ayoko na sanang sabihin to sa'yo, baka kasi saktan mo na naman si Mira, kawawa naman. Kaya lamang ay naaawa na rin kasi ako sa'yo. Napakabait mong asawa tapos niloloko ka lang. Kung tutuusin ay maswerte nga siya sa'yo, kaya lang ganun talaga ang buhay. Sadyang may mga babae na hindi makontento. Parang sasabog na ang tenga ni Sunny habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Aida. Nakakuyom ang mga palad nito at umalis na nagngingit-ngit sa galit ang lalaki. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa rin malalaman na may kinalolokohan ng iba ang asawa ko. Pinili na lamang ng lalaki na pakalmahin ang kanyang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Sabay dumiretso na lamang yon sa kanyang trabaho. Nagdire-diretso naman sa pag-uusap ang dalawang babae na hindi matapos-tapos ang pinagchichismisan. Maya-maya, umalis na rin ng bahay si Mira para pumasok sa trabaho. Dumaan din yon sa tapat ng bahay nila Aida. Halos mabali na ang leeg ng babae sa kakatanaw kay Mira at kung ano-ano na naman ang haka-hakang naiisip dahil hindi sabay na umalis ang mag-asawa para pumasok sa kani-kanilang trabaho. Kaya aga-aga puro chismis ang inaatupag ng babaeng to. Kaunting-kaunti na lang, Aida. Bibinggo ka na sa akin.
Sa oras na mahuli kita, hihilahin ko yung dila mo para hindi ka na makapagkalat pa ng mali-maling kwento. Nagpatuloy sa pagpaparinig si Aida at mas lalo nitong nilakasan ang kanyang boses. Napatigil si Mira sa paglalakad dahil hindi na nito kinaya ang katabilan ng dila ng babae. Sinugod at sinabunutan ni Mira si Aida. Walang hiya kang babae ka! Sumusobra ka na! Ang sarap pilipitin yung dila mo! Wala ka na ibang alam gawin kundi ang manira ng kapwa mo! Halika dito! Itong bagay sa'yo! Nakipagsagutan pa si Aida kay Mira at iginigiit na nagsasabi lamang siya ng totoo, dahilan para lalong sumidhi ang galit ni Mira. Mas lalong hinigpitan nito ang pagkakahawak sa buhok ni Aida at hinila yon ng paulit-ulit. Nang subukang awatin ni Lorena ang dalawa ay nadamay pa at nasaktan din yon. Isa ka pa! Kung anong kinasama ng ugali ng kaibigan mong ito, ganon din kaitim ang pagkatao mo! Parehong-pareho kayo, mga walang magawa kundi ang makialam sa buhay na may buhay! Tandaan nyo, kapag hindi kayo tumigil, hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin! Pagkatapos noon, inayos ang sarili at tumuloy na yon sa paglalakad. Sinipa pa noon ang tarangkahan nila Aida na yari sa kawayan. Aray! May naipit atang ugat sa leeg ko. Ang sakit! Ang lakas nun, buwisit na yun. Lintik na malanding babaeng yun. Tingnan mo nga itong buhok ko. Marami bang naputol? Ang pangit na ba? Samantala, aligaga naman si Sunny at hindi ito mapakali habang nagtatrabaho. Dahil paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang sinabi ni Aida tungkol sa kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, naunang umuwi si Sunny sa kanilang bahay at halos magdadalawang oras na siyang naroroon ay hindi pa rin dumarating si Mira. Lalong tumindi ang galit na kanyang nararamdaman. Lumabas sa balkonahe at pabalik-balik ng lakad at kung ano-ano ang pumapasok sa isip nito habang hinihintay ang kanyang asawa. Si Aida naman nakasilip na naman sa bintana ng kanilang bahay. Nagkukubli yun sa may kurtina at natutuwa na makita ang ekspresyon ng mukha ni Sunny na noon ay tila ba galit na galit. Ay naku, panigurado mag-aaway na naman niya mag-asawang yan. Buti nga sa'yo, makaganti man lang ako. O ano na naman ba yung sinisilip-silip mo? May kinalaman ka ba tungkol sa chismis na kumakalat tungkol kay Mira? Ha? Aida, makinig ka nga sa akin. Baka bandang huli pagsisihan mo yung ginagawa mo. Nakakasira ka na ng relasyon at buhay na may buhay. Oh, ano nangyari dyan sa buhok mo at bakit puro kalmot ka? Yan! Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Siguro may gusto ka rin sa malanding babae na yon. Ano, umamin ka nga sa akin? Ay, ewan ko sa iyo, buwisit ka. Malala na yung tama sa utak mo. Ang dumi-dumi mo mag-isip. Ay. Samantala, tuluyan ng kumagat ang dilim sa paligid. Lakad-takbo na si Mira at ramdam niya ang lakas ng kalabog ng kanyang dibdib. Nasisiguro niya na magagalit ang kanyang asawa dahil ginabi na siya ng uwi. May biglaang pinatapos ang kanyang boss, dahilan para hindi na siya nakapag-text at nakapagpaalam sa kanyang asawa. Mula sa di kalayuan, natatanaw niya na ang palakad-lakad na si Sunny sa kanilang balkonahe. Nababakas niya sa mukha ng lalaki ang galit. Bago pa man makalapit sa asawa, sinubukan sana ni Mira na magpaliwanag, ngunit bago pa man makapagsalita ay hinila na ni Sunny ang braso niya at hinawakan na mahigpit sa kanyang muka. Aray! Tama na, Sunny! Ano pa nangyayari sa'yo? Kung ano mang iniisip mo, nagkakamali ka! Hayaan mo naman ako magpaliwanag! Makinig ka naman sa akin! Huwag ka na magpaliwanag pa, Mira.
Sapat na to para mapatunayan ko na tama ang sinasabi nila. Tingnan mo nga kung anong oras na. Ganyan ba uwi na matinong babae? Sunny naman! Sa tagal na natin magkasama ngayon pa ba ako maglolo ko? Higit kanino man, ikaw ang nakakaalam kung sino at kung ano ang pagkatao ko. Kung gusto mo masalba pa natin ang relasyon na to, umalis tayo sa lugar na to. Para makalayo ka na sa lalaking yon. Pero paano ang trabaho ko? Saka pag umalis ako, para ko na rin pinatunayan na totoo ang sinasabi nila sa akin. Hindi naman natin kailangang umalis. Patutunayan ko sa inyo walang katotohanan ng lahat ng kasinungalingan na ikinakalat ni Aida. Ako masusunod, Mira. Kung hindi ka papayag sa gusto ko, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Kung gusto mo, sige, doon ka na lang sa lalaki mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa na wala nga akong lalaki? Wala! Tumigil ka na. Nakapagdesisyon na ako. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis tayo dito. Hindi na nakipagtalo pa si Mira. Wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon na lamang sa gusto ng kanyang asawa. Ibinenta na lamang nila ang bahay sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Sunny na nasa ibang bansa. Makalipas ang ilang linggo, naghahakot na ng mga gamit ang mag-asawang sina Sunny at Mira. Isinasakay nila ang mga yon sa isang truck. Marami-rami na rin kasi ang mga gamit na naipundar ng naturang mag-asawa. Samantala, nang mga oras na yon ay papaalis sana papuntang palengke si Aida. Napansin naman ni Ray na hindi na naman yon mapakali at laging nakasilip sa kanilang kapitbahay. Ay, Aida, ano ba? Ano na naman yung ginagawa mo? Hindi ka na ba talaga magbabago? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Alam mo kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, ay, umalis ka na nga, tanghali na. Samantala, pumwesto si Aida kung saan madadaanan siya ng mag-asawa at pinaringgan pa nito si Mira. Hoy, alam mo ang babae na malandi, kahit saan pumunta, wala din namang kwenta. Ang Makati ay mananatiling Makati. Makakagawa pa rin ng paraan para manlalaki. Alam mo, Sunny, pigilan mo ako. Kasi parang nangangati ang kamay ko. Parang pakiramdam ko bago tayo umalis sa lugar niya ito ay makakapatay ako ng tao na may matabil na dila. Babae na walang ibang alam kundi manira ng kapwa. Akma na sanang magpapang-abot ang dalawa nang pigilan ni Sunny ang nanggagalaiti niyang asawa. Napaatras at nagmamadali namang umalis si Aida na noon ay kinakabahan din. Nakita niya kung gaano nagpupumiglas sa galit si Mira nung mga oras na yun. Pagdating sa palengke, habang namimili ng gulay si Aida, nakita naman nito ang kumare niyang si Lorena na noon ay bumibili din ng isda. Binitawan ni Aida ang napili nitong gulay at agad na pinuntahan ang kumare niya para ipaalam dito ang planong pag-alis ni Sunny at Mira. Napahaba at napasarap na naman ang kanilang usapan katulad ng kanilang nakagawian. Samantala, halos mamuti na ang mata ni Ray sa kakaantay kay Aida dahil mag-aalas 12 na ng tanghali, hindi pa rin ito nakakabalik. Anak ng teteng naman talaga oh. Nasaan na kaya si Aida? Kanina pa umalis hanggang ngayon wala pa. Ay nako, sana naman kaya nasabit yun? Siguradong sardinas na naman na ipapaulam nito sa akin eh. Kanina pa ako nagugutom. Nakatanaw sa may pintuan si Ray at nakaabang sa pagdating ng kanyang asawa. Ganun na lamang ang pagtataka niya nang makita ang basket na walang laman at hindi rin maipinta ang muka. Alam mo ba kung anong oras na? Ano nangyari sa'yo? Nasaan na yung mga pinamili mo? Ano kasi, nakalimutan ko yata yung wallet ko o baka nahulog ko. Wala kasi dito sa bag ko eh. Yan ang sinasabi ko. Wala na kasing ibang laman yung kokote mo kundi chismis. Buisit na buhay to. Bahala ka na nga dyan. Padabog na umalis si Ray
at pumunta sa malapit na karinderya at doon na lamang kumain ng tanghalian. Habang si Aida naman nagbukas na lang ng delata at pinagtiyagaang muling mag-ulam ng sardinas. Makalipas ang 1 linggo, napansin ni Aida na may dumating sa dating bahay ni Sunny. Nababatid nito na sila ang nakabili ng bahay na yon. Isang matanda at isang binatilyo ang nakita niya na noon ay may bitbit na mga bag. Samantala, laking tuwa naman ni Nico nang makita ang loob ng bahay at nagsimula na silang ayusin ang ilan nilang mga gamit. Ang laki pala ng bahay na to, Lola. Kahit may kalumaan na maayos pa rin. Bakit kaya binenta na may-ari ito? Hindi ba sila nanghihinayang? Magaganda pa yung ilang mga gamit na naiwan nila, oh. Mabuti nga, apo, at sa nanay mo na ibenta ang bahay na ito. Kahit papaano nakalis na tayo sa lugar na yon. Matatahimik na tayo at malayo na sa mga taong mapanghusga. Si Lola Elena at ang apo nitong si Nico ang bagong titira sa bahay na yon. Ang nanay ng binata ang bumili ng bahay na kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi nagdalawang isip ang nanay nito nang ialok sa kanya ng kaibigan ang bahay dahil mas makabubuti yon sa kanyang anak dahil malapit lamang yon sa eskwelahan. Doon na rin planong ipagpatuloy ni Nico ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Samantala, hindi na naman mapakali si Aida kaya minabuti na lang nito na puntahan ang maglola at makipagkilala. Magandang araw po. Ako nga po pala si Aida. Kayo na po pala ang bago naming kapitbahay. Magandang araw din sa'yo. Ako si Elena at siya naman ang apo kong si Nico. Baka po may maitulong ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya magsabi, ha? Salamat, Aida. Pero ayos lamang kami. Kaya na namin to ng apo ko. Konti lamang naman ang mga gamit na dala namin. Ay, sige po. Alis na po ako. Basta pag may kailangan po kayo, tawagin niyo lamang ako, ha? Wala naman kasi akong ginagawa sa bahay. Natuwa naman ang maglola sa inasal ni Aida. Buti naman po, Lola, may mabait tayong kapitbahay. Hindi tulad dun sa dati nating tinitirhan. Oo, apo, mabuti na lang talaga. Siguro naman hindi na natin kailangang lumipat ulit ng tirahan. Pagkaalis ni Aida, nagpatuloy na sa pagliligpit ang maglola para matapos na kaagad at makapagpahinga na sila ng maaga. Habang si Aida naman, hindi maalis sa isipan kung paano nabili ng maglola ang bahay. Gayong mukha namang galing sa simpleng buhay lamang ang kanilang itsura. Makalipas ang ilang araw, paalis na noon si Nico para mamili ng gamit na gagamitin niya sa nalalapit na pasukan. Si Aida naman patanaw-tanaw sa matanda habang nagwawalis yon sa harap ng bahay. Pasasaan ba't malalaman ko rin kung paano niyo nabili ang bahay na yan? Mukhang kaduda-duda maglolang yun ah. Parang may kakaiba sa kanila. Ay, mapuntahan nga mamaya. Kinahapunan, nagprito ng hinog na saging si Aida at naisipan nitong dalhan ang matanda at makipagkwentuhan. Tuloy ka, Aida. Pagpasensyahan mo na at medyo magulo pa ang bahay. Hindi pa kasi ako tapos magligpit. Maraming salamat pala dito sa dala mong merienda. Walang anuman po yan, Lola Elena. Kung hindi nyo nga po pala mamasamain, paano nyo po nabili itong bahay sa mag-asawa? Naikwento ng matanda kung papaano nabili ng kanyang anak ang bahay na yon. Hindi na namalayan ng dalawa na napasarap na ang kwentuhan nila at inabot na sila ng ilang oras. Hindi na tuloy natapos magligpit si Lola Elena. Maya-maya, bigla naman dumating si Nico na bitbit ang kanyang mga pinamili.
Bumili kasi ang binata ng bagong bag, sapatos at iba pang kakailanganin niya sa eskwelahan. Tinitigan isa-isa ni Aida ang bitbit ng binata. Aba, sunod sa layaw palang binatang ito. Kawawa naman ang magulang nagpapakahirap sa ibang bansa, samantalang yung anak nagpapakasasa sa perang pinapadala. Sa bagay, nag-iisang anak lang naman, pero kahit na, dapat matuto siyang pahalagahan ng perang pinagpapaguran ng kanyang magulang. Lola, alis na po ako. Maiwan ko na po kayo, ha? Ay, sige, Aida. Maraming salamat ulit sa merienda. Ano pong ginawa dito ni Aling Aida, Lola? Mukhang ang sama ng tingin sa akin eh. Napansin niyo po ba yun? Huwag po kayong basta-basta magtiwala sa kanya. Ano ka ba, Apo? Huwag mo nang pansinin yon. Isa pa, mukhang mabait naman si Aida. Sa katunayan ay dinalhan pa nga ako nitong pritong saging at nakipagkwentuhan pa sa akin. Napasarap pa nga ang usapan namin. Ayan, hindi ko tuloy natapos itong ginagawa ko. Samantala, habang naghahapunan ang mag-asawang sina Ray at Aida, naikwento nito sa asawa ang napag-usapan nila ng matanda at nabanggit pa ng babae na kung ano-ano ang pinagbibibili ng binata. Ay nako, Aida, tigilan mo nga yung pakikialam mo. Nagsisimula ka na naman eh. Ano naman pati ang problema kung bumili ng mga gamit yung bata? Pera nila yon, hindi naman humihingi sa'yo ng pambili. Alam mo, mas mabuti pa maghanap ka na lang ng trabaho para hindi puro chismis ang inaatupag mo. Magkakapera ka pang pambili ng gamit na gusto mo. Ay, Oo, nandun na ako. Pera nga nila yon. Pero naaawa lang ako dun sa nanay. Walang kaalam-alam na nilulustay lang ng anak niya ang perang pinagpaguran niya sa ibang bansa. Mga kabataan talaga ngayon, grabe no? Kahit magkanda kuba-kuba ng mga magulang sa trabaho, talaga namang gagawin ang lahat para lang sa mga anak na hindi marunong makontento kung anong meron sila. Ay! paano mo naman nasabi yan? Eh, hindi mo nga alam kung talagang nilulustay lang ng anak niya ang pera. Baka naman kailangan lang talaga ng bata kaya binili niya. Ikaw talagang hilig mo mag-imbento ng kwento. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit palagi kang napapabarangay. Halos mapuno ng logbook ng barangay karereklamo sa'yo. Ang hilig-hilig mong magbantay sa buhay ng iba. Kaya siguro hindi tayo binibiyayaan ng anak eh. Dahil alam ng Diyos na hindi mo kayang bantayan ang anak mo. Ay, alam mo sinasabi ko sa'yo kapag di ka nagbago, di lang barangay ang aabutin mo. Ipapabarang ka na rin para hindi ka na makapanira ng iba. Ano ka ba naman? Huwag mo naman akong takutin, Ray. Ang sama mo talaga sa akin. Tsaka hindi naman totoo ang mga yan. Yung sinasabi ko, hindi yung pakikialam. Nagsasabi lang ako kung ano nakikita ko. Kaya nga tayo biniyayaan ng Diyos ng mata at bibig para makita at sabihin natin kung ano nakikita natin. Sinasabi ko lang naman kung ano nakikita ko, di ba? Hindi ako nagbibiro, Aida. Sana lang sa uli hindi mo pagsisihan ang ginagawa mo ngayon. Hindi ka ba naririndi sa sarili mo? Lumulobo na yung katawan mo sa kababantay sa buhay ng ibang tao. Ay, asawa ba talaga kita? Ang sakit mo magsalita. Ay, sabi mo nga, sinasabi mo lang yung nakikita mo at nagsasabi lang din ako ng totoo. Nakasimangot na umalis sa mesa si Aida at hindi na inubos ang kanyang kinakain. Napapailing-iling na lamang at nadidismaya si Ray sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Makalipas ang 2 linggo, yun ang unang araw ng pasukan at naghahanda na si Nico para pumasok sa eskwelahan habang inaasikaso naman ni Lola Elena ang baon ng kanyang apo. Lola, ako na po yan. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Hindi na po ako bata. Ayaw ko po na napapagod kayo. Ay nako, ito talagang apo ko. Hayaan mo na ako. Natutuwa lang ako kapag inaasikaso kita. Nangako ako sa nanay mo na aalagaan kita. Kaya hanggat kaya ko pa, pagsisilbihan ko ang pinakapaborito kong apo. Lola naman, paano naman hindi nyo ako magiging paborito ako lang naman na nag-iisang apo nyo. Nagtawanan na lamang ang maglola at nagpaalam na ang binata para pumasok.
Dinig na dinig at kitang-kita naman ni Aida ang eksena ng dalawa at hindi na naman nito napigilan na magkomento habang nakikipagchismisan sa napadaan lang na si Lorena. Ay naku, masyado namang spoiled sa lola, lalo na sa nanay. Panigurado pag nagkapamilya yung bata na yan, walang ibang alam gawin yan. Yan yung tipong aasa na lang palagi sa mga magulang. Ni hindi nga ata yan marunong maghugas ng plato o kaya maglaban ng kanyang damit. Inaasa na lang sa lola ang lahat, kawawang matanda. Hoy, kayong dalawa. Ang aga-aga, puro chismis na naman ang ginagawa nyo. Lorena, pwede ba wag mong dalasan ang pagpunta dito sa bahay? Yang si Aida, wala nang ibang nagagawa yan. Ilang oras na dyan nagwawalis, hindi pa matapos-tapos. Ayun, tambak pa ang hugasin. Konti na lang talaga, sasauli ko na yung babae na yun sa nanay niya eh. Ikaw, baka marami ka pa rin dapat gawin sa bahay nyo. Umuwi ka na. Dahan-dahan namang inihakbang ni Lorena ang kanyang mga paapaalis at tinapik pa nito si Aida at biniro na pati siya na dadamay sa kadaldalan nito. Simula ng araw na yun, malimit na lamang pumunta sa bahay ang babae at tuwing mapapadaan ay hindi na lamang ito lumilingon. Dahil alam niyang tatawagin na naman siya ni Aida. Oy, Mare! Halika dito saglit! May sasabihin ako sa iyo! Doon tayo sa may puno para hindi tayo matanaw ng asawa ko, ha? Panigurado pagagalitan na naman tayo nun eh! Nagkunwari na lamang na nagmamadali si Lorena para hindi na magpumilit pa si Aida. Ay, hindi yata ako narinig ni Mare. Ano ba yan? Hindi ko to rin nasabi ang mainit-init pang chika. Di bali na nga, sa susunod na lang, dito rin naman dadaan yan. Ngunit hindi nagpatinag si Aida. Dahil hindi na siya pinupuntahan ng kaibigan, siya na mismo ang dumayo para makipagchismisan sa mga tao doon sa lugar na yon. Isang araw, habang papunta si Aida sa bahay ng kanyang kumare, napatigil yon nang bigla niyang nakita ang binatang si Nico na nakauniforme. Teka, si Nico yun ah! Bakit kaya nasa labas siya? Dapat nasa eskwelahan pa siya ng ganitong oras at talagang may kasama pang babae. Siguro girlfriend niya. Matinik din pala sa babae itong batang to. Kabago-bago niya palang dito, may girlfriend na agad. Sa bagay, may itsura naman, kaya siguro lapitin ng babae. Hindi nilubayan ng tingin ni Aida ang binata hanggang sa tuluyan na itong makalayo at hindi niya na matanaw si Nico at ang kasama noon na dalaga. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang kumare, nadatnan niya ang mga kaibigan na naglalaro ng bingo at agad naman sumali si Aida. Nang mabanggit ng isa sa kanyang mga kaibigan ang bago nitong kapitbahay, ay hindi na napigilan ni Aida na magkwento tungkol sa maglola. Wala nang preno ang kanyang bibig. Pustahan tayo, hindi yan makakatapos ng pag-aaral at makakabuntis yan. Mga kabataan pa naman ngayon masyadong mapupusok. Sayang lang ang pagpapaaral sa kanila, puro naman pagbubulakbol at pasarap ang alam. Kawawa ang magulang, nagpapakahirap magtrabaho para maitaguyod ang pag-aaral ng mga anak, pero ito naman mga anak, hindi marunong magpahalaga. Sige, bulahin mo na yan. At kung saan-saan pa umabot ang kwentuhan ng mga magkakaibigan. Pati ang napadaan na si Carmen ay napagdiskitahan pa nila dahil sa pananamit at makapal na makeup nito. Ito namang si Carmen, halos kita na ang kaluluwa kung manamit, para bang nang aakit ng mga lalaki. Kaya kayong mga mare, mga asawa nyo ha, bantayan nyo mabuti, baka naglalaway ng mga yan tuwing dumadaan ang babaeng yon. Kinahapunan, kakauwi lamang ni Aida nang matanaw niya ang matanda na pasilip-silip sa may bintana at parang may hinihintay. Nakapagluto na si Aida ng hapunan nang makita niya pa rin na nakasilip si Lola Elena sa may labasan. Hindi na nakatiis si Aida at nilapitan ang matanda. May inaantay po ba kayo? Kanina ko pa kasi napansin na pabalik-balik kayo dyan. Oo. Wala pa kasi ang apo ko. Mag-aalas 6 na hindi pa rin siya umuuwi.
Naku, Lola, baka nagbubulakpul yung apo nyo. Kanina po kasi nakita ko nasa labas ng eskwelahan, may kasama pang babae. Pagsabihan niyo po ang apo nyo, baka hindi naman pag-aaral ang inaatupag niyan, ha? Anong oras na po ba? Hindi gawain ng matinong estudyante ang hindi umuwi sa tamang oras. Tsaka Lola, sabihan niyo yung apo nyo na piliin ang binabarkada. Marami kasi dito napapariwara ang mga buhay dahil sa impluensya ng mga barkada nila. Mga hindi nakapagtapos, ang iba maagang naging ama at ang iba naman nalulong sa masasamang bisyo. Ay, kilala ko naman ang apo ko. Hindi niya yan gagawin. Alam niyang magagalit ako, lalong-lalo na ang kanyang ina. Yan lang ang sinasabi niya sa iyo, Lola. Pero paano kapag nasa labas na siya? Hindi mo naman nakikita kung anong pinaggagawa niya, hindi ba? Kaya hubantayan niyo mabuti ang apo niyo kung ayaw ninyo matulad sa mga kabataan dito. Napakunot na lamang ng noo si Lola Elena dahil sa mga pinagsasabi ni Aida. Gusto niya sana itong kontrahin, ngunit nanahimik na lamang siya dahil gusto nitong marinig muna ang paliwanag ng kanyang apo na si Nico. Naniniwala siya na may ibang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ang binata. Ilang sandali pa, dumating na rin ang kanyang apo. Nagmadali namang nagpaalam si Aida na pangiti-ngiti at inaasahang pagagalitan ng matanda si Nico. Mabuti naman at nakauwi ka na, apo. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Totoo bang sinasabi ni Aida? Nasa labas ka raw ng eskwelahan sa oras ng inyong klase? Lola, magpapaliwanag po ako. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo. Pero wag po kayo mag-alala, nag-aaral po ako ng mabuti. Diba, promise ko po sa inyo ni nanay na magtatapos ako sa pag-aaral? Basta sa susunod, huwag ka na magpapagabi, ha? Baka naman may girlfriend ka na, kaya... Lola naman, wala pa po yan sa isip ko. Tsaka kung magkaka-girlfriend naman po ako, kayo po ang unang makakaalam. Sino yung nakita ni Aida na kasama mo kanina? Yun po ba? Kaklase ko lang po yun. Sinamahan ko lang po para bumili ng gagamitin sa project namin. Pinayagan naman po kami ng teacher kaya lumabas kami. Basta wag lang daw po kami magtatagal. At kaya po ako ginabi dahil tinapos namin yung ginagawa namin. Kailangan na po kasi yung ipasa bukas. Sa susunod po, wag po kayo magpapapaniwala sa mga tao, lalo na po dyan sa kapitbahay natin na, ewan ko ba, mukha hong tagapagbantay ng buhay ng ibang tao. Nagpatuloy ang masayang usapan ng maglola habang naghahapunan at pagkatapos ay agad na rin silang tumungo sa kani-kanilang mga kwarto. Isang araw, naisipan ni Lola Elena na lumabas para mamalengke para sa uulamin nila sa isang linggo. Mag-isa lamang siya dahil nasa eskwelahan pa ang kanyang apo. Sa dami ng bitbit ng matanda at medyo may kahinaan na, halos mahulog na ang mga pinamili nito. Sakto naman na nakita yon ng isang lalaki na akay-akay ang kanyang anak na magsasampung taong gulang pa lamang. Hirap na hirap maglakad ang batang yon dahil sa kanyang kondisyon. Tutulungan ko na po kayo, Lola. Ako na po magbibitbit ng iba. Mukhang ang dami niyo pong pinamili, ah. Ay, maraming salamat, iho. Teka, anak mo ba ang batang yan? Ano ang nangyari sa kanya? May baliho yata o pilay, Lola. Nahulog ho kasi siya sa hagdan noong nakaraang buwan. Hindi na po namin napatingnan sa doktor dahil wala naman po kaming sapat na pera. Ay, siya sige. Mabuti pa'y sumama kayo sa akin. Gagamutin ko yung anak mo. Kailangan lang hilutin yung mga paa niya. Laking tuwa naman ng lalaki sa kanyang narinig. Nagkaroon siya ng pag-asa na makakalakad pa ang kanyang anak. Wala pa man silang kasiguruhan na mapapagaling ng matanda ang bata, pero nagpapasalamat na ang mag-ama kay Lola Elena. Pagdating sa bahay, inilapag ng lalaki sa mesa ang mga pinamili ng matanda, habang akay-akay naman ang kanyang anak.
Inalok muna ni Lola Elena ng maiinom ang mag-ama bago sinimulang gamutin ang bata. Sandali at kukunin ko lamang ang langis na panghilot ko. Pumunta si Lola Elena sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang maliit na bag na may lamang mga gamit sa panggagamot. Marunong manggamot ang matanda, ngunit hindi niya ito madalas ginagawa. Kung sino lang ang humihingi ng kanyang tulong, yun lamang ang kanyang ginagamot. May mga pagkakataon kasi na siya ang binabalikan ng mga sumpa at sakit ng mga nagpapagamot sa kanya. Ihiga mo na dito ang anak mo at sisimulan ko na ang paghihilot sa kanya. Hinubad ng matanda ang medalyong kwintas mula sa kanyang leeg at nagsimulang mag-usal ng orasyon. Pinahiran ng langis ang binti ng bata at banayad na hinilot ang mga paa nito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita na agad na nawala ang pamamaga ng paa ng kanyang anak. Sige, iho, tumayo ka. Subukan mong ihakbang ang mga paa mo. Subukan mong maglakad. At ginawa na nga ng bata ang sinabi ng matanda sa kanya. Laking tuwa ng mag-ama nang tanggalin ang saklay nito at nakalakad na ng tuwid ang bata. Labis ang pasasalamat ng lalaki kay Lola Elena. Ilang beses na rin kasi silang lumapit sa ilang albularyo, ngunit si Lola Elena lamang ang nakapagpagaling doon. Makalipas ang 3 araw, lahat ng mga madadaanan ng mag-ama ay nagtataka kung paano nangyari na nakalakad na ang bata. Ikinuwento naman ng lalaki kung ano ang totoo. Ang iba ay hindi makapaniwala dahil sa tagal na nila sa lugar, wala silang kilala na magaling na manggagamot. Ngunit dahil sa taglay na kadaldalan ni Aida, nalaman ng mga taga roon na ang bagong lipat na kapitbahay nila ang sinasabing matanda na manggagamot. Nagsimula nang dumagsa ang mga tao sa bahay ni Lola Elena para magpagamot. Noong una, ayaw niya sanang manggamot, ngunit dahil sa pagmamakaawa ng mga tao, wala na siyang magawa para tumanggi. Ang iba ay nag-aabot ng bayad dahil sa gumaling ang mga sakit nito, pero hindi yun tinatanggap ng matanda. Ang iba naman nag-iiwan na lamang ng mga prutas o kaya naman ay gulay bilang pasasalamat. Ngunit ang mga yon ay pinamimigay din ni Lola Elena sa mga taong nagpapagamot na kapos sa buhay. Isang araw, kagaya ng dating nakagawian na ni Aida, pagkatapos nitong magkape ay nagwalis-walis na ang babae sa bakuran nila nang biglang may pumitik na ugat sa kanyang likuran. Halos mamaluktot ito sa sakit at napaupo na lamang ang babae. Nang mga oras na yun ay nagmadali siyang tumungo sa bahay ni Lola Elena para magpagamot. Lola Elena, tao po! Oh, ikaw pala, Aida. May kailangan ka ba? Nabalitaan ko po na marunong daw po kayo manggamot. Gusto ko po sanang patingnan itong likod ko. Kanina pa po kasi sumasakit, Lola eh. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, Aida. Hindi kasi ako nanggagamot kapag ganitong araw. Bumalik ka na lang bukas. Tutal, nandyan lang naman ang bahay mo. Kahit anong oras pwede kitang gamutin. Ito, pahiran mo na lang muna, baka sakaling maibsan yung sakit ng likod mo. Ano? Ipagpapabukas mo pa to? Eh, ang sakit-sakit na nga. Ngayon mo na ako gamutin. Aida, kahit anong pilit mo, hindi talaga pwede. Alam mo namang araw ng Martes at Biyernes lamang ako nang gagamot. Lalo pang tumaas ang boses ni Aida na kinabigla naman ng matanda. Ay nako, ang sabihin nyo, peke ang panggagamot nyo. Kasi kung talagang manggagamot kayo, kahit anong araw pa yan. Nagpapalusot lang kayo kasi ayaw nyo mabisto. Siguro nagpapanggap lang kayo manggagamot para meron kayong pagkakitaan.
Kung sa bagay, kailangan nga namang masunod ang luho ng apo nyo, kaya yan, pati pagpapanggap na manggagamot ay ginagawa nyo na. Malamang sa malamang, kaya kayo lumipat dito kasi nabisto na kayo dun sa dati nyong tinitirhan. At ngayon, dito naman kayo mambibiktima. Anong sinabi mo? Dahan-dahan ka sa pagsasalita, Aida. Hindi ko pinipilit ang sino man na maniwala sa aking kaalaman sa panggagamot. Ni minsan hindi ako humingi ng kahit isang sentimo kapalit ng panggagamot ko. Bukal sa loob ko ang tumulong, kaya kung wala ka ng magandang sasabihin, umalis ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Halos manginig ang katawan ng matanda dahil sa sobrang galit sa babae. Kaaalis lang ni Aida sa bahay ni na Lola Elena nang makasalubong ito ni Nico. At nang makarating ang binata sa bahay, nadatnan niya ang kanyang lola na namumutla at nanginginig pa. Agad kumuha ng isang basong tubig si Nico at pinainom ang matanda. Lola, ano po nangyari sa inyo? Nakita ko nga pala si Aling Aida, galing na naman dito sa bahay. Ano pong ginawa sa inyo ng babaeng yun? Nang mahimasmasan si Lola Elena, kinuwento niya sa binata ang nangyaring sagutan sa pagitan nila ni Aida. Hindi matanggap ng matanda ang paratang sa kanya ng babae na wala namang katotohanan. Samantala, pumunta na lamang sa center si Aida para ipasuri ang kanyang likod. Humingi na lamang siya ng gamot para pampawala ng kirot. May araw ka rin, tanda. Akala mo kung sino? Tingnan lang natin kung may pagyayabang mo pa yung panggagamot mo. Isang araw, kahit iniinda ni Aida ang sakit ng kanyang likod, nagawa pa nitong pumunta sa bahay ng kanyang kumare at nakipagbingo. Sinimulan niyang ipagkalat ang balita na peke ang ginagawang panggagamot ng matandang si Lola Elena. Kumontra naman sa kanya ang mga nandoon dahil sa marami na ang napagaling ng matanda. Huwag kayong maniwala doon. Yung iba ron sigurado pinayaran lang ng matanda para magpanggap, para dumami pa nagpapagamot sa kanya at lumaki pa ang kita. Kayo naman simpleng sipon lang naman yan at ubo. Ang laki na siguro ng kita noon, kaya hindi ako nagtataka kung bakit halos araw-araw yung apo niya kung ano-ano na lang ang pinagbibibili. Di ba sabi mo nasa ibang bansa ang nanay nun? Kaya may pera yung maglola kasi buwan-buwan nagpapadala yon. Yun ang sabi, pero baka palusot lang yun ang matandang yun para hindi sila paghinalaan. Pues, hindi ako papayag na hindi lumabas ang baho ng matandang yun. Lumipas ang mga araw, sinusubukan ni Aida na harangin at hikayatin na wag nang magpagamot ang mga taong papunta sa bahay ni Lola Elena. Ngunit hindi nagpapaawat ang mga tao dahil nagbabakasakali sila na mapagaling ng matanda. Isang araw, nakaisip ng paraan si Aida para siraan ang matanda. Nagbayad siya ng 3 lalaki para magkunwari na may sakit. Yung dalawa hindi makalakad at yung isa bali ang kamay. Sinakto ng babae na marami ang tao sa bahay ng matanda para marami ang makasaksi sa mangyayari. Tulad ng kanyang plano, sunod-sunod na sumalang ang 3 at ni isa sa kanila ay hindi gumaling. Wala naman nangyari sa akin Peke pala matandang to Hindi naman pala totoong nakakapagpagaling. Niloloko mo ba kami Tingnan nyo, hindi naman ako nakalakad. Manloloko. Nagtinginan at nagbulong-bulungan ang mga tao. Dumating din si Aida para gatungan ang inutusan niya para magpanggap. Sinasabi ko na nga ba, pinagloloko lang tayo ng matandang yan. Buti na lang at maaga pa nalaman na natin. Kung hindi, mauubos na lahat ng pera at oras nyo pabalik-balik dito. Hindi naman kayo gagaling. Hindi na nakapagsalita ang matanda nang magsialisan na ang mga tao at ang iba pinagmumura pa si Lola Elena. Habang si Aida naman
palihim na nakangiti habang pinagmamasdan ang mga tao at ang matandang babae na noon ay nagtitimpi sa galit. Kumalat ang balita sa kanilang lugar at tuwing lalabas ng bahay si Lola Elena, nakatalukbong yon ng itim na tela para hindi siya makilala ng mga tao. Ngunit hindi pa rin ito nakaligtas sa mga mapanghusgang tao sa paligid. Isang araw, habang naglalakad ang matanda, pinagbabato yon ng mga tao dahilan para dumugo ang kanyang noo. Nang makauwi ang matanda sa bahay, agad niyang ginamot ang kanyang sugat. Nadatnan naman yun ni Nico. Lola, ano po nangyari sa inyo? Bakit po may sugat kayo sa noo? Sino po may gawa niyan? Ayos lamang ako, apo. Huwag kang mag-alala sa akin. Nadapa lamang ako at nauntog ang aking noo. Lola, hindi po ako naniniwala sa dahilan nyo. Magsabi po kayo ng totoo. Sino po may gawa niyan sa inyo? Hindi na nakapagsinungaling pa ang matanda dahil kilalang kilala na siya ng kanyang apo. Alam ni Nico na hindi ito nagsasabi ng totoo, kaya minabuti niya na lang na sabihin ang nangyari. Galit na galit naman ang binata sa kanilang kapitbahay dahil naniniwala siya na ito ang dahilan ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa kanilang lugar. Dahil pati ang binata ay ginawan ng kwento ng naturang kapitbahay. Nang marinig niya ang kanyang mga kaklase na pinag-uusapan siya, nang kumprontahin niya ang mga ito, doon niya nalaman na si Aida ang pinagmulan ng mga walang katuturang kwento na ipinapakalat noon sa mga magulang ng kanyang mga kaklase. Ano? Pati ikaw? Walang hiya talaga yung babae na yan. Inuubos niya talaga ang aking pasensya. Baka hindi na ako makapagtimpi at kung ano pa magawa ko sa kanya. Makikita ng babae na yan ang hinahanap niya. Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Kahit ano pang sabihin niya tungkol sa atin, wala akong pakialam. Basta alam natin sa sarili natin na hindi totoong pinapakalat niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pero yung masasaktan na kayo, hindi na po tama to, Lola. Tinulungan na lamang ni Nico ang kanyang lola na gamutin ang dumudugo nitong sugat. Gusto na sanang kausapin ni Nico si Aida, ngunit pinigilan siya ng kanyang lola. Hayaan mo na, apo. Huwag ka mag-alala. Darating din ang araw, sisingilin din siya ng karma. Hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang mga taong katulad niya ay kailangang maturuan ng leksyon. Batid ng binata kung ano ang tinutukoy ng matanda, kaya nagulat ito at sinubukang kontrahin ang sinabi ng kanyang lola. Pero, Lola, akala ko po ba hindi niyo na ulit gagamitin ang kaalaman niyo sa... Oo, apo. Pero kung kinakailangan, wala akong magagawa kundi ang muli kong yakapin ang itim na kapangyarihan. Kapag ikaw na mismo ang nasagasaan. Kaya wag sana akong sasagarin ng babae na yan dahil talagang magsisisi siya. Makalipas ang isang linggo, nakita ni Aida na iba-iba ang kasama ni Nico. Hindi na naman nito napigilan ang kanyang bibig at ikinuwento na naman yun sa kanyang mga kaibigan. Alam nyo ba yung apo ni Lola Elena? Abay, napakatinik sa babae. Biruin nyo, halos iba-ibang babae nakakasama. Kaya hindi na ako magtataka kung pati teacher niyan lalandiin niya. Balita ko nga, nangunguna daw yan sa klase. Paano ba naman? Madalas daw nakausap ang guru niya. Ang sabi nga, nagkakamabutihan at mukhang may lihim na relasyon. Abay, hindi ba't bawal yon? Yun nga, at ito pa, napag-alaman ko na itong si teacher may asawa daw. Kaya pag nalaman to ng asawa, ewan ko na lang kung ano mangyayari dyan sa apo ng matandang yan. Kinaumagahan,
Nang pumasok si Nico sa eskwelahan, pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil kalat na ang tsismis tungkol sa kanya. Isa sa kanyang kaklase ay anak ng kaibigan ni Aida at yun ang nagpakalat ng tsismis sa kanilang eskwelahan. Kinahapunan, nang mag-uwian na ang mga estudyante, nag-aabang sa labas ng eskwelahan ang asawa ng kanyang guro. Malakas na suntok ang natamo ni Nico sa muka at sikmura mula sa asawa ng kanyang teacher. Kinaladkad naman ng lalaki ang asawa niyang guro. Pinagtinginan sila ng mga estudyante at iba pang mga naroroon. Umuwi ng bahay si Nico na may pasa sa mata at hindi halos makatayo ng maayos dahil sa sakit ng kanyang sikmura. Labis naman ang pag-aalala ni Lola Elena para sa kanyang apo. Sino may gawa nito sa'yo? Apo, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari? Makalipas ang ilang minuto matapos makapagpahinga ang binata, sinimulan nitong ikwento sa matanda kung saan niya nakuha ang pasang yon. Kinabukasan, ayaw munang pumasok ni Nico, ngunit pinatawag sila ng prinsipal para kausapin. Nagpaliwanag ang binata at ang guro na wala silang relasyon. Hindi naman basta-basta naniwala ang prinsipal sa kanilang paliwanag. Nagalit pa rin yon dahil sa iskandalo na idinulot ng dalawa. Hindi nagtagal, lumipat na lamang ng ibang eskwelahan ng guro para makaiwas sa mga mapanghusgang mga mata, samantalang ang binata naman natanggalan ng scholarship. Labis na dinamdam ng lalaki ang nangyari. Nasira ang pinangako niya sa kanyang mga magulang na pagbubutihin ang pag-aaral. Hindi pa rin siya tinatantanan ng kanyang mga mapanuksong kaklase. Simula ng araw na yon, hindi na naglalabas ng kwarto si Nico. Apo, buksan mo ang pinto. May dalang pagkain si Lola. Kailangan mong kumain. Baka magkasakit ka. Nag-aalala na tuloy ako sa iyo, Apo. Laging nakatulala si Nico at bumagsak din ang kanyang katawan dahil wala na siyang ganang kumain. Labis na awa ang naramdaman ni Lola Elena habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Magbabayad ang gumawa nito sa apo ko. Hindi ko mapapalampas ang lahat ng ito. Kaya kong tiisin ang paninirang ginawa mo sa akin, Aida. Pero makitang nagdurusa ang aking apo dahil sa lintik na matabil mong dila, lintik ka. Wala kang karapatang sirain ang buhay at pangarap ng apo ko. Umanda ka sa akin. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Kinahapunan, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Kinuha ng matanda ang isang maliit na kaban kung saan nakasilid ang kanyang kagamitan sa pambabarang. Sinindihan noon ang itim na kandila at nagsimulang mag-usal ng isang ritual. Sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan, aking Panginoon, parusahan niyo ang taong may gawa nito sa aking apo. Pagpipiestahan ng mga uod ang kanyang mga nabubulok na ngipin. Walang humpay na pananakit. Magkaroon nawa ng sandamakmak na singaw ang kanyang dila at bumaho ang kanyang bunganga, kagaya ng mga mabahong salita na lumalabas sa kanyang bibig. Unti-unting lalabo ang kanyang paningin para hindi na siya makakita ng mga bagay na pwede niyang gawing panira sa ibang tao. Pagtibayin mo ang sumpang ito, katumbas ng galit na nararamdaman ko. Samantala, habang naghahapunan ang mag-asawang sina Ray at Aida, bigla na lang napahawak ang babae sa kanyang ngipin nang bigla itong mangilo at sumakit.
Nagtaka ang babae dahil wala naman kahit isang sira ang kanyang ngipin na pwedeng maging dahilan para sumakit yon. Nang tingnan niya sa salamin, napasigaw na lang ang babae nang makita niya ang sira-sira niyang ngipin. Ramdam niya ang pagpitik ng mga uod sa butas ng kanyang mga bagang, kaya naman napahiyaw siya sa labis na sakit. Napuno rin ng sugat ang kanyang dila. Aray! Anong nangyayari sa bibig ko? Aray! Hindi ko na kaya ang sakit, Narinig naman ni Ray ang sigaw ng kanyang asawa at agad niya yung pinuntahan at nang kanyang tingnan, napaatras siya at kinilabutan sa kanyang nakita. Naku po, Aida, binabarang ka na nga yata. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Ngayon, tingnan mo yung itsura mo at pwede ba tulungan mo na nga lang ako? Hindi ko ano-ano pa yung sinasabi mo. Kumuha ka na manigamgam na tubig, lagyan mo ng asin at magmumumug ako. Dali, bilisan mo na. Agad namang tumungo si Ray sa kusina para kumuha ng isang basong tubig na may asin. Nang maibigay sa asawa, agad na nagmumog ang babae at nang iluwa nito ang tubig, nagsilitawan ang mga uod na pumipisik-pisik pa sa kanilang lababo. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin mawala ang sakit na nararamdaman ng babae, hanggang sa tuluyan ng bumaho ang kanyang hininga. Nilalayuan na ang babae ng mga kausap nito dahil sa tuwing ibubuka niya ang kanyang bibig, halos masuka ang kanyang mga kaharap. Laman na rin ng tsismis si Aida dahil sa nangyari sa kanya at sa bulok na mga ngipin at mabaho niyang hininga. Panigurado kinakarma na yan si Aida. Baka nga isa sa mga nagawa niya ng tsismis sa may gawa niyan sa kanya eh. Baka pinakula mo, pinabarang na yan. Kaya kayo, kung ayaw nyo matulad sa kanya, tigil-tigilan nyo na yung pagiging tsismosa nyo. Layuan nyo na rin yung babae na yan. Baka mahawa pa kayo sa kanya. Pinagtawanan at pinandirihan ng mga kaibigan si Aida at halos wala nang nakikipag-usap sa kanya. Hanggang isang gabi, natanaw ni Aida mula sa bintana ang matanda habang nagsasagawa ng orasyon. Kinutuban si Aida na baka si Lola Elena ang nambabarang sa kanya dahil bukod sa mag-asawang sina Sunny at Mira, yun lang ang naiisip niya na pwedeng gumawa noon. Alam niya rin na may malaking galit sa kanya yun dahil sa naging alitan nila. Naglakas loob si Aida na pumunta sa bahay ni na Lola Elena at sinubukang pumasok sa loob nang makita na nakabukas ang pintuan. Oh, Aida, anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang may gawa nito sa akin. Kaya pala nung unang kita ko palang sa'yo, naramdaman ko na mukhang may kakaiba sa pagkatao mo. May sa demonyo ka palang matanda ka. Kulang pa yan, Aida. Kulang pa yan sa paninira mo sa buhay namin ng apo ko. Ngayon makikita mo kung sino ang taong kinalaban mo. Matitikman mo ang balik ng mga kawalang hiyaan at paninira mo. Kailangan malaman ng mga tao na may sa demonyo ka, matanda ka. Hindi nararapat na tumira dito sa lugar na ito ang tulad mong kampo ng demonyo. Kailangan ka namin mapalayas dito. Nagmamadaling tumakbo si Aida para ipagbigay alam sa mga tao ang kanyang nasaksihan. Una niyang hinanap ang asawa, ngunit hindi niya ito nadatnan sa bahay. Kaya minabuti niyang pumunta kung saan madalas tumambay ang kanyang mga kaibigan. Samantala, muling nag-usal ng orasyon si Lola Elena para mapigilan ang balak ni Aida na magsumbong sa mga tao. Hindi ako papayag na patuloy mong sirain ang buhay namin. Sa ngayon, hindi ko na hayaan na patuloy kaming sundan ng kamalasan.
Ako na mismo ang gagawa ng paraan para tuluyang magkaroon ng kapayapaan ang aming buhay. Ako ang tatapos sa mga taong mapanghusga at mga sinunggaling kagaya mo, Aida. Sawang-sawa na ako sa pagpapalipat-lipat ng lugar. Panahon na para tumigil na ang mga taong mapanira ng kapwa. Sa kabilang banda, humahangos si Aida nang makarating sa lugar ng kanyang mga kaibigan. Ngunit pinagtabuyan siya ng mga yun dahil sa baho ng kanyang hininga. Pero pilit siyang nakiusap na pakinggan ang kanyang sasabihin. Nang magsimula na siyang bigkasin ang kanyang mga nalalaman, unti-unti namang nawawala ang kanyang boses. Hindi na niya mabigkas ang mga salita na nais niyang sabihin. "Pwede ba umalis ka na nga lang, Aida? Biglang bumaho ang simoy ng hangin pagkarating mo rito eh. Nakakasira ka ng araw. Nababaliw ka na. Mukha ka ng tanga sa kakakalat mo ng chismis dito sa baryo natin. Buti na pagtitiisan ka pa ng asawa mo." Nagtawanan ang mga taong nandoon habang si Aida naman napatakip ng tainga dahil hindi nito matanggap na noon siya ang tumatawa. Ngayon naman, siya na ang pinagtatawanan. Umiiyak na umuwi ang babae at naawa naman ang asawa nito. Nang tanungin ni Ray si Aida kung anong nangyari, hindi ito makapagsalita na parabang isang pipi. Kumuha ng papel at lapis si Ray para ipasulat sa kanyang asawa kung ano ang gusto nung sabihin. Nanginginig ang lalaki habang binabasa ang sinulat ni Aida. Hindi nga ako nagkamali na darating ang araw may mangyayari sa iyo, Aida. Matigas din naman kasi ang ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Kung nananatili ka lang dito sa bahay, hindi mo sana dinaranas yan. Kahit na nagalit si Ray kay Aida, nanaig pa rin ang awa nito para sa kanyang asawa. Sinubukan niyang puntahan ang matanda para kausapin at humingi ng tawad. Lola Elena, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung totoo man po ang sinasabi ng asawa ko na kayo may gawa nun, nakikiusap po ako. Pakitigil niyo na po. Ipinapangako ko po na tutulungan ko siyang itama ang mga pagkakamali niya. Maawa? Bakit? Naawa ba siya sa akin at pati na rin sa apo ko? Tingnan mo kung anong ginawa niya sa pinakamamahal kong apo. Sinira niya ang kinabukasan ng bata dahil sa paggawa ng kung ano-anong kwento. Kaya tama lamang yun sa kanya. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng asawa ko, Lola. Parang awa niyo na. Kung kinakailangan po, lumuhod ako sa inyong harapan para patawarin yung asawa ko, gagawin ko po. Tumalikod at pumasok na lamang ang matanda. Hindi na pinakinggan pa ang sasabihin ng lalaki. Dahil kahit papaano may awang naramdaman ang matanda para sa lalaki. Ngunit mas higit na nangingibabaw ang galit dahil sa kalagayan ng kanyang apo. Umalis na lamang si Ray at sinubukan na maghanap sa karatig bayan ng albularyo para tulungan ang asawa nito na noon ay namimilipit na sa sakit ng ngipin at umaakit na sa ulo ang pagkirot. Hindi na rin nakakatulog yon at hindi na tumitigil sa pagpupumalahaw. Sa tulong ng katrabaho ni Ray, nakahanap siya ng isang albularyo at agad na dinala doon ang kanyang asawa. Naku, iho, hindi nga ito basta sakit lamang ng ngipin. Nadali nga ng isang mambabarang ang asawa mo. Hindi ko may papangako na gagaling siya, pero susubukan ko na maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kailangan niyang humingi ng tawad sa taong nagawan niya ng kasalanan. Sinubukan ko na pong humingi ng tawad dun sa matanda, ngunit ayaw niyang patawarin ang asawa ko. Siya mismo ang kailangang humingi ng tawad, dahil siya mismo ang nagkasala sa taong yon. Ang tanging may tutulong ko lamang ay pansamantalang paghupa ng sakit na kanyang nararamdaman.
Ngunit hanggat may galit sa puso ng matanda, babalik at babalik ang sumpa na iginawad niya sa kanya. Kumuha ng talbos ng bayabas at pinakuluan yon ng matanda. Ipinamumog niya yon kay Aida. Nagsimulang magbigkas ng panalangin ang albularyo gamit ang isang benditadong maliit na bato. Idinikit niya yon sa may panga ng babae kung saan banda ang masakit. Kapit na kapit ang bato at nang ikinuskos ng matanda sa may panga ng babae, nagsilabasan ang mga puting uod. Pinainom ng albularyo ang babae ng isang kutsarang likido na mayroong orasyon at nanumbalik ang kanyang boses. "Maraming salamat po sa tulong ninyo. Walang anuman, iha. Ngunit sinasabi ko sa iyo, pansamantala lamang na mawawala ang sakit hanggat hindi ka humihingi sa kanya ng kapatawaran. Mananatili pa rin ang sumpa na nakakabit sa iyo. Sige na, habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat, gawin mo na ang nararapat mong gawin." Pagdating ng mag-asawa sa kanilang bahay, nagtalo pa ang dalawa. Dahil nakipagmatigasan pa si Aida, ayaw nitong humingi ng tawad kay Lola Elena. Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi pa rin ito nadadala. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, ang buong akala ni Aida ay tumigil na ang matanda at hindi na niya muling mararamdaman ang sakit. Walang nagawa si Ray kundi ang hayaan ang asawa sa kanyang kagustuhan at mas lalong natuwa ang babae nang malaman niya na wala na sa bahay ang maglola. Ang buong akala niya ay umalis na ng tuluyan sa lugar na yon, sina Lola Elena at ang apo nito. Mabuti na lang at kung sanang umalis ang maglola na yon, dahil kung hindi pa sila umalis, ako na ang gagawa ng paraan para palayasin ang mga salot na yon dito sa atin. Ay nako, Aida. Sa kabila ng ginawa sa inong matanda, hindi ka pa rin talaga nadadala. Ang lakas pa rin ng loob mo. Huwag ka muna magsaya dahil baka balikan ka pa ng matandang yun. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ang asawa ko. Ipamulat mo sa kanya kung anong tama at mali. Sana magkaroon ng puwang sa puso niya ang pagbabago. Samantala, pumunta ang maglola sa kapatid ni Lola Elena na si Mang Nestor para humingi ng tulong na kausapin ang kanyang apo. Malapit din kasi yun sa kanyang lolo Nestor. At doon nalaman ng matandang lalaking albularyo na ang kanyang ginamot na babae ay siya pala ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kanilang apo. Nagpasya na muna ang matanda na iwan kay Mang Nestor ang binata at muling bumalik sa kanilang bahay. Nestor, ikaw na munang bahala sa apo natin. Kailangan ko lang tapusin ang aking nasimulan. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang babae na yon. Samantala, kampanteng-kampante naman si Aida na tuluyan na siyang gumaling. Kaya tuwang-tuwa ang babae at balik na sa dati niyang gawain. Kung ano-anong tsismis ang kinakalat tungkol sa matanda, kahit anong saway ng asawa nito ay hindi pa rin siya nakikinig. Ay, pagod na ako sa iyong babae ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka na sa buhay mo. Mabuti pa siguro iiwan na kita para magtanda ka. Nagmakaawa naman si Aida sa asawa, ngunit buo na ang pasya nito na iwan muna ang babae. Hindi na nagpumilit pa si Aida dahil alam niya na babalik rin naman yun. Alam niya na mahal siya nito. Sa halip na malungkot, mas natuwa pa si Aida dahil wala nang kokontra sa kanyang mga ginagawa. Habang tinatanaw ni Aida ang papaalis na lalaki, nakita naman niya ang paparating na matanda na si Lola Elena. Buisit na matandang yan? Ang akala ko pa naman ay lumayas na dito. Tingnan lang natin kung hindi ka pa talaga aalis sa gagawin ko sa iyo. Kinausap ni Aida ang mga tao sa lugar na yon para tulungan siya na palayasin ang matanda.
Ngunit kahit isa ay walang may gusto sa plano ni Aida, dahil ayaw na nilang makialam sa pagitan ng dalawa at ayaw din nilang madamay sa galit ng matanda. Baka gawin din sa kanila ang ginawa noon kay Aida. Galit na umuwi ang babae at pinagbabato ang bahay ni Lola Elena. Hindi ako natatakot sa iyo, tanda! Kahit kampon ka pa ng demonyo, lumayas ka dito! Halimaw ka! Mambabarang! Umalis ka na sa lugar na ito! Hindi ka pa talaga nadadalang babae ka, ha? Tingnan natin kung sana abot yung pagiging matapang mo. Nag-usal ng mga kakaibang salita si Lola Elena habang nagwawala naman sa labas si Aida. Napatigil si Aida nang biglang kumirot ang kanyang ulo. Nagsisigaw yun dahil sa sobrang sakit at napapahalakhak naman sa tuwa ang matanda habang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ganyan nga, mas matinding sakit pa ang iyong mararanasan. Hindi mo na masisilayan pang liwanag ng mundo. Magdidilim ang iyong paningin, katulad kung gaano kaitim ang iyong budhi. Lalong tumindi ang sakit ng ulo ni Aida at unti-unting nandidilim ang kanyang paligid, hanggang sa nawalan na siya ng malay. Wala man lamang ni isang tumulong sa babae at kung saan siya natumba, doon din siya bumangon nang siya ay magkamalay. Puno ng putik ang kanyang muka at pati na rin ang suot niyang damit. Nang pumasok siya sa bahay para magbihis, laking gulat niya nang makita ang namamaganyang mga labi at pati na rin ang buo niyang muka. Parang may kung anong insekto ang gumagapang sa kanyang mga mata. Nagsisigaw ang babae ng dahil sa takot. Dahil hindi na siya makatiis, mag-isa niyang tinungo ang albularyo na si Mang Nestor para magpagamot. Ngunit pagdating niya sa bahay ng naturang albularyo ay tinanggihan ito ng matanda na labis naman na pinagtataka ng babae. Mang Nestor, hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po yung dati nagpagamot sa inyo. Muli na naman po akong binabarang ng demonyong matanda na yun. Alam ko, ngunit nararapat lamang sa iyo yan, Ineng. Oo, ano pong sinasabi ninyo? Maawa naman po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako. Pagpasensyaan mo na ako. Hindi na kita matutulungan. Pero bakit po? Magbabayad ako kahit magkano. Gamutin niyo lamang ako. Hindi ko kailangan ng pera mo. Umalis ka na, habang nakakapagtimpi pa ako. Bakas sa mukha ni Aida ang pagkalito habang naglalakad palabas ng pintuan. Hindi niya maintindihan ang matandang albularyo. Nang bigla niyang nakita ang isang lalaki na nakatingin sa malayo, doon niya lamang napagtanto na ang albularyo at ang matandang nambabarang sa kanya ay may koneksyon sa isa't isa. Pare-pareho lang pala kayong mga demonyo. Napakasama talaga ng tabas ng dila ng babaeng ito, ah. Magdusa ka. Mag-isang naghanap ng ibang albularyo ang babae, ngunit lahat sila ay ayaw tulungan si Aida dahil nakikita ng mga ito sa kanya kung bakit siya pinaparusahan ng may kagagawan nito. Ang tanging payo na lang nila sa babae ay humingi ng kapatawaran at mangako na tuluyan na itong magbabago. Lumipas ang mga araw. Patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ni Aida. Halos gumapang na ito sa sahig. Aray, tama na. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako. Walang sino man ang naglalakas loob na tulungan si Aida.
Labis ang sakit na kanyang nararamdaman dahil ang kaisa-isang tao na pwedeng tumulong sa kanya ay iniwan na siya. Ang buong akala pa naman niya ay hindi siya nito matitiis, ngunit nagkamali si Aida. Pinabayaan na siya ng tuluyan ng kanyang asawa dahil sa kanyang ugali. Isang umaga, Lola Elena, patawarin niyo na po ako. Alam ko po na masama ang ugali ko at napakalaki po ng kasalanan ko sa inyo at sa apo niyo. Lola, nagmamakaawa po ako. Hindi ko na po kaya. Pangako po, magbabago na ako. Huli na ang lahat, Aida, para magsisi ka. Marami ng taong inosente ang nasaktan dahil dyan sa walang preno mong bunganga. Magdusa ka hanggang sa ikaw na mismo ang umayaw na mabuhay pa sa mundong ito. Ang mga taong tulad mo ay nabubuhay pa, ngunit ang kaluluwa ay kumakatok na sa pinto ng impyerno. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo na po ako. Handa po akong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Huwag niyo lamang po akong papatayin. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal dito sa mundo. Hindi na ako magpapakalat ng anumang hindi totoo. Kung kinakailangan na lumuhod ako sa inyong harapan para magmakaawa, gagawin ko. Tanggalin niyo lamang po ang sumpang ibinigay niyo sa akin. lumuhod at halos halikan na ni Aida ang paa ng matanda sa pagmamakaawa. Nahabag ang matanda sa itsura ng babae. Inalalayan na lamang niya yung tumayo. Hindi ko na mababawi pa ang sumpa na iginawad ko sa iyo. Ikaw na lamang mismo ang siyang makakatulong sa sarili mo para mawala ang sumpa. Nakasalalay sa iyo ang pagkawala ng bisa noon. Oh, ano po ang ibig niyong sabihin, Lola Elena? Kapag napatunayan mo na bukal sa iyong kalooban ng iyong pagbabago, unti-unting mawawala ang sumpa na ikinabit ko sa iyo. Simula ng araw na yun, sinubukan ni Aida na baguhin ang kanyang sarili. Araw-araw siyang pumupunta sa simbahan para magdasal, kahit na pinagkukukutsya siya at pinagtututukso ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Samantala, nalaman naman ni Ray ang pagbabagong ginagawa ng kanyang asawa, kaya nagpasya na yung bumalik sa kanya at pilit na tinulungan ang babae sa kanyang pagbabago. Masaya ako, Aida. Ipagpatuloy mo lamang yan. Nandito na ako sa tabi mo, hindi na kita iiwan. Basta magtiwala lang tayo na gagaling ka. Sasamahan kita na hintayin ang araw na yon. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang bumabalik sa dati ang itsura ni Aida at hindi niya na rin nararamdaman ang pagkirot ng kanyang ulo. Samantala, unti-unti na ring bumabalik sa dati si Nico, kaya bumalik na sa bahay ni Lola Elena ang binata at doon na lamang tuluyan na nagpagaling. Natuwa naman ang matanda dahil nakikita niya na nagbago na ng tuluyan ang kanilang kapitbahay. Ikinalulungkot ko na umabot pa tayo sa ganito, Aida, para magbago ka. Pero masaya ako kung sino at ano ka na ngayon. Sana ipagpatuloy mo lang yan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Lola Elena. Dahil po sa inyo nakita ko kung anong klaseng tao ako noon, na marami na pala akong nasaktan dahil sa mga paninira ko. Huwag mo na sanang isipin yon. Ang mahalaga, napagbayaran mo ng mga kasalanan mo at mas pinili mong magbago. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Tuluyan na ring gumaling si Nico at natanggap ang magandang balita na napatunayan ng pamunuan ng eskwelahan na hindi totoo ang ibinintang sa lalaki. Sa tulong na rin ni Aida na siya mismo ang nagpatunay na kagagawan niya lamang ang lahat.
Muling bumalik sa pag-aaral ang binata at napatawad niya na rin si Aida sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Itinuon na lamang ni Aida ang kanyang panahon para sa kanyang sarili at sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Pinagluluto niya ito ng masarap na ulam na noon ay hindi niya nagawa dahil mas inuuna niya pa ang pangangapit bahay. Nakakapanibago naman. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ibang Aida na ang kasama ko. Puno ng kasiyahan ang puso ni Aida dahil sa nangyayari sa kanila ngayon. Maging ang relasyon niya sa kanyang kapitbahay na sila Lola Elena ay naging maayos na rin. Isang araw, nagtataka si Ray at magtatanghali na ay hindi pa gumigising ang kanyang asawa. Hinayaan niya na lang muna si Aida at inakala na baka napagod lamang yon kahapon. Ilang oras pa ang tumagal na pagpasyahan na ng lalaki na gisingin ang kanyang asawa. Aida, gising na! Ang taas na ng sikat ng araw. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi pa rin magising ang babae at nang hawakan niya ito, napakalamig na ng katawan ni Aida at hindi na rin humihinga. Napahiyaw ng malakas si Ray habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Aida! Asawa ko! Ano nangyari sa'yo? Gumising ka, Aida! Nang buhatin ni Ray ang babae, nakita nito ang mga butas sa likod na parang tinusok ng kung anong matalas na bagay. Bakas din sa liig nito na parang sinakal ang babae hanggang sa tuluyan ng hindi nakahinga at namatay. Sa sobrang galit ng lalaki, sumugod ito sa matanda at sinisisi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Wala kayong awa. Nagbago ng tao pero nagawa niyo pa rin siyang patayin. Wala kayong puso. Nagulat at nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang sinabi ni Ray. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari. Ano? Patay na si Aida? Paano nangyari? Wala na ang sumpa sa kanya. Simula noon, tinigil ko na ang pangbabarang sa kanya. Nakita ko kung paano siya nagbago. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi kayo may gawa nito sa kanya? Kung ganoon, sino? May iba pa bang nagalit o nakaaway ang asawa mo na pwedeng gumawa niyan sa kanya? Natigilan si Ray at napaisip. Hindi kaya ang dating nakatirang mag-asawa sa bahay na yun ang pumatay kay Aida? Sa kabilang banda, tuwang-tuwang ibinalita ng mambabarang na binayaran ni Mira na matagumpay niyang nagawa ang planong pambabarang at tuluyang napatay ang babae. Nakapaghiganti na rin ako sa iyo, Aida. Nang dahil sa iyo nasira ang relasyon naming mag-asawa, kaya mabuti lang namamatay ka na. Simula ngayon, wala nang buhay ang masisira ng dahil sa matabil mong dila. Masunog sana sa impyerno ang iyong kaluluwa. Sukdulan ang galit ni Mira kay Aida dahil kahit umalis na sila sa lugar na yon, patuloy pa rin silang nag-aaway ng kanyang asawa at palagi pa rin siyang sinasaktan nito. Hanggang sa humantong na iniwan na siya ng lalaki at walang itinira sa kanya. Kaya labis na lamang ang kagustuhan niyang makapaghiganti kay Aida dahil ito ang punot dulo ng lahat ng mga nangyari sa kanya. Samantala, sinubukan ni Lola Elena na puntahan ang kapatid para tulungan si Ray na alamin ang katotohanan. Sa tulong ng matandang lalaki, tama nga ang hinala ni Ray na si Mira ang pwedeng gumawa noon sa kanyang asawa. Matindi ang sinapit ng babae. Labis yung naghirap dahil sa asawa mo, kaya humantong sa ganito ang desisyon niya. Ipinapatay niya ang iyong asawa sa isang mambabarang.
Hindi ko siya masisisi, pero malaking kasalanan pa rin sa Diyos ang kanyang ginawa. Dahil tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na bawiin ang ating buhay, maging makasalanan man tayo o hindi. Nagtagumpay man siya sa kanyang kagustuhan, pero natitiyak ko na hindi niya pa rin mahanap ang kasiyahan sa kanyang puso hanggat hindi niya nagagawang patawarin ang mga taong nakapanakit sa kanya. Labis ang pagdadalamhati ni Ray sa sinapit ng kanyang asawa. Sa burol ni Aida, naging bulong-bulungan ng mga tao ang nangyari sa babae. Makalipas ang 3 araw, nailibing na ang bangkay ni Aida at pinili ni Ray na lisanin na lamang ang lugar na yon para tuluyan ng makalimutan ang lahat ng bangungot na nangyari sa kanilang buhay. Patawarin mo ko, Ray, dahil sa sinapit ng asawa mo. Hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Oo, malaki ang galit ko noon kay Aida, pero hindi ko naman inasam na siya ay mamatay. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Nakakalungkot nga lang dahil nakita ko ang kagustuhan niya magbago, pero sadyang ito na talaga ang kanyang kapalaran. Samantala, sa kabila ng matagumpay na paghihiganti ni Mira, hindi pa rin ito naging masaya. Dahil namatay man si Aida, hindi na naibalik pa sa dati ang kanyang buhay. Unti-unti nang pinalaya ni Mira ang kanyang sarili sa puot at pait na kanyang dinanas mula kay Aida. Habang ang maglolang sina Elena at Nico naman nananatili pa rin sa lugar na yun at namuhay na ng tahimik at masaya. Ipinagpatuloy rin ng matanda ang panggagamot sa mga taong kapos sa buhay at nangangailangan ng kagalingan na tanging albularyo lamang ang nakakaalam. Yun! Ang ganda na naman ng kwento natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat. At syempre, dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Giza Nicole, kay Marites Nalika. Hello po kay Fatima with Love Vlogs, sa Castellanes family from YU Cringe. Hi kay Lent TV. Hello kay Edwin, Erwin, Jed, Angelo from Aimee del Mundo. Hello po kay Reynante Peco. Hi kay Chris Alcantara. Sa nanay ni Asya Daud. Hello po kay Miss Maura. Kay Annie Lily Gray. Hi kay Monica Nieves from Nueva Ecija. Hello kay Elvira Malakas. Sa Yoshida family from Yokohama. Camuen and Trinidad family. At hello po kay Vicky Yabut. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.